Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Muli na naman nagbabalik Giovanni B. So matagal-tagal bago tayo maka-upload ulit. So itong dinala sa atin isang subscriber natin. Galing pa siya ng Pili, medyo malayo dito sa amin. So ito yung ipapaayos niya, Kevlar GX3000. So sabi niya sa akin, ang problema nito umiinit. So hindi niya na ginalaw kasi baka mas lalo pang masira daw, hindi niya kabisado. So, dinala sa atin para i-check at try natin siyang ayusin. So, basta umiinit yung heatsink daw nito. So, tara. Kaya wala na siyang tunog. So, nung pagbukas natin, ito yung nakita natin. Ito yung loob niya. So, bali, skip na lang natin to mga ka-G-Lovers kasi medyo natagalan ako sa pag-aayos ito. Talagang matagal. So, kaya iksian na lang natin yung video. Ito yung ano niya, yung pinaka-board niya. Ito yung makikita natin. So, dito yung may problema. Sabi niya, umiinit daw dito. So, try nga natin, testingin, tapos hawakan natin kung umiinit ba talaga. Once na uminit kasi yan, may posibilidad na may shorted na output or dito sa drive may problema, abnormal yung drive niya, yung voltage ng drive niya papunta dun sa output. So hindi natin alam kung ano ba yung problema pa nito, kaya step by step na lang natin na ayusin to, tapos skip na lang natin yung mga hindi naman kailangan. So skip ko muna to para ma-plug in natin, tapos testing tayo. So ito na, linagin ko na siya. Tapos on natin. Nung pag-on natin, parang hindi ko napansin na naglagatik yung relay. Tapos hinawakan ko dito sa dalawang to, dyan banda yung umiinit. Kaya inoff ko na siya agad, baka may madamage pang iba. So dito sa side na to, dyan yung umiinit. So akala nyo apat lang yung output transistor, meron pa yan sa ilalim mga ka-G-Lovers. Bali 8 yan, tig 4 sa taas at 4 din sa baba. So unahin muna natin, siguro tanggalin natin yung output dito sa taas, tapos mamaya tanggalin natin yung output sa baba. Tapos check tayo ng drive. So ito, chinik ko muna yung biasing bago ko siya tinanggal pala, kung ano ba talaga. Nung pag-test na ko, aninon ko, binibilisan ko lang nga mga ka-G-Lovers, parang nasa normal naman siya. Yan, parang nasa normal, tapos bumababa siya sa normal pala. Tumataas tapos bumababa sa normal. So dito, ayan o, kita nyo, pataas talaga. So pinagtataka ko, bakit dito sa may side nito, dito sa may bandang kanan natin, ang may matinding init. So dyan o, sa may banda dyan, yung matinding init. So ang gagawin na lang natin, baklasin ko to, tapos check natin yung output. So unahin muna natin dito sa may bandang taas, tapos check natin yung drive na rin. Nung tinanggal ko mga ka-G-Lovers, ito na nga, pinapansin ko yung output nito, kasi may history na rin ng repair to, parang hindi ko na makita yung part number nito. Yan. Kahit ilapit ko, parang hindi ko siya makita yung part number, pero may nakasulat naman sa board, wala namang problema. So ang nakalagay doon sa board ay C5200 tapos A1943. So baka ganun din yung number nito, kaya lang hindi ko talaga siya maaninag, hindi ko siya makita. Kahit pinokus ko na to, hindi ko talaga siya makita. So dito, itong isa na to, yan, parang meron siyang konti pero hindi pa rin siya kita. Kaya ang ginawa ko dito mga ka-G-Lovers, yan ginawa ko nga, yan, parang nakahilera sila, tabaka, kasi mabaliktad ko, mapagkamalan ko, ma-reverse ko yung C at A dyan. So ito yon nakalagay dyan, o, C5200 at A1943. So yan yung nakalagay dyan. Yan. Nung pag-test natin ng output dito sa may bandang taas, wala tayong nakuhang sira.
So bali dito, chinik ko nga siya mga ka-G-lovers. So inisa-isa natin tong apat na to. Wala naman ako nakitang sira dito. So duda ko baka dun sa ilalim yung may sira. So mamaya ko na lang yung babaklasin yung nasa ilalim. So kita nyo naman, wala naman shorted, hindi naman leak, normal naman, nasa 0.5 naman siya. Yan. So bali okay itong apat na to. So ang ginawa ko pa nga dyan mga ka-G-lovers, nilagyan ko ng sulat ng pintil pin, nilagyan ko ng C at A para sigurado ako, baka kasi mahalo ko to, hindi ko makita yung number. Pero pwede mo naman i-test, kaya lang hassle pa naman. So kaya ang ginagawa ko, nilagyan ko na lang siya ng palatandaan kasi hindi nga makita yung part number niya. Yan, inubos natin siya. Talagang wala tayong nakitang shorted dito sa apat na to. Ibig sabihin baka dun sa may bandang baba na output yung may shorted. Kasi left and right lang naman to. So dahil wala tayong nakuha ditong sira, so binaklas ko yung pinaka amplifier board, sinik ko yung muna yung drive. So ito na, binaklas na natin yung pinaka-amplifier. Una natin gagawin, mag-check tayo, mag-test tayo. Yan. So unahin muna natin dito yung mga, ito malalaki na to. Yan malalaki na yan. Tapos itong ano, mamaya check natin din yan. Tapos mamaya mga resistor, check din natin yan. So unahin ko muna tong malalaki na meron siyang heatsink, i-check bago tong maliliit na to na drive. So bale yan mga ka-G-lovers. Yan, dito muna tayo mag-uuna. Unahin muna natin check dito. Tapos bago itong mga maliliit. So check natin, malalaman din natin yan kung may shorted kasi magbabaser tong multimeter natin. So test natin yung malalaki muna dito. Nung pag-test natin, itong unang tinest natin parang good. Yung pangalawa, yan parang good, hindi naman nagbaser, nasa 0.16 naman. Yung pangatlo, pinaliktad ko yung multimeter dyan para makuha ko yung 0.6. Yan, parang good naman. Yung pang-apat, ito yung nakita natin. Kita nyo, kahit baliktarin natin, talaga nagbabaser siya. So ibig sabihin shorted. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin yan dyan, tapos actual natin siyang i-test na nakatanggal dyan. So malalaman natin kung talaga siyang shorted. Pag hindi siya shorted, ibig sabihin yung mga dinaanan yan o yung mga karugtong yan, baka yun yung may shorted. So ganyan lang naman yung pagtitest nyan. So talagang yung mga ganito minsan na amplifier, medyo matagal din naman ayusin. So tiyagaan din talaga mga ka-G-lovers na hindi kayo mabagot. Talagang mabusisi. So hindi naman basta-basta talaga kayang madaliin. Di tulad ng 5-auto, kahit papano, kabisado na rin natin. Minsan sa pag-testing pa lang natin, minsan alam na natin kahit papano yung pili natin na aayusin. So kabisado nga. So ito na, tinatanggal natin para matest natin. Gana ka pa kanina? Ay, kapatong puno ko. So bali dito, yan, pinost ko muna yung ano natin kasi may customer tayo mga ka-G-lovers. So kinausap ko muna. So sinilip natin kung ano ba yung part number nito. Kita nyo nung pag-test natin, talagang shorted nga. Na-confirm natin na shorted siya. Bali ito yung part number na nakalagay dyan. So tiningnan nyo na lang. Wala.
So, yan yung nakita natin na shorted. Tapos, ginawa ko dito, chinik ko pa nga itong isa-isa, yung maliliit na drive natin. Parang wala naman ako nakita. Pero para nakasigurado ako mga ka-J-lovers, ay hinang ko yung isa-isa yung paa nito, ay dalawang paa nito, para hindi dumikit sa sa connection niya, para matest natin na maigi na parang din nang nakatanggal. So yan yung ginawa natin para nagsigurado lang talaga ako mga ka-J-lover na wala talaga siyang leak. Kasi baka may leak itong drive na to, magka-problema ako kasi pag tinitest ko na hindi naman siya shorted, baka may leak. Kaya ang ginawa ko, yun nga sinabi ko sa inyo, hinang ko yung isa-isa yung paa. So ito yung pampalit natin mga ka-J-lovers. So kabit ko lang to, tapos hang natin yung isa-isa yung payan A. So tara. So yan mga ka-J-lovers, sinang natin yung dalawang paa ng mga maliliit na drive para matest natin ng actual na makita kung wala ba siyang leak. So nung pag-test natin, wala naman akong nakitang mayroon leak dito sa lahat ng drive dito. Sa side lang na to na tinetest natin kasi left and right yan sa may bandang kanan ko yata yon, kanan. So tinest natin, wala naman ako nakitang leak o shorted man lang sa maliliit na drive. Kaya sabi ko okay na to, kaya sinolder ko ulit. Tapos sa kabila naman ako nag-test para malaman ko kung meron naman tinamaan doon, para isahan muna. Tapos binaklas natin yung sa may pinaka power output natin para ma-check ko na rin yung ilalim kung may shorted din doon, kasi umiinit nga yung heatsink, baka doon na yung may shorted. So wala tayong nakita, diba mga ka-J-lovers? Next natin, so sinolder ko muna to. Yan, sinolder ko muna yan. Sa kabila naman ako nag-check yung sinasabi ko nga sa inyo. So habang nire-resolder ko pala to, pa-promote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit ng like button kung nagustuhan nyo. So maraming salamat. Kung sa FB nyo pala ito napapanood, pa-follow, pa-share and pa-like na rin ng video na to.
So, pasensya na kayo kung bihira tayo mag-upload mga ka-G-Lovers. Madami lang ginagawa, inaasikaso. Hindi tulad nun na talagang sipag natin mag-upload, diba? So, ito, chinik ko naman sa kabilang channel. Nung pag-check natin sa kabilang channel, yan, yung malaki muna yung hit na transistor, chinik ko dyan, ha. Yan. So, may nakita ko dito na nag-buzzer na naman. So, ibig sabihin, may shorted na naman akong nakita. So, ito, nakita nyo, binaliktad ko. Ganun pa din, nag-buzzer. So, yung iba, yung tatlo, wala, hindi nag-buzzer. Yung isa lang. So, tatanggalin natin, titignan natin kung anong part number din ito. So, sinasabi ko nga sa inyo mga ka-G-Lovers, natagalan ako nito sa pag-aayos. Talagang sinisimple-simplihan ko na lang kasi minsan may customer din ako inaasikaso. So, hindi ko lang minadali talaga. Talagang tinagaan ko mga ka-G-Lovers. Kaya natagalan ako sa pag-aayos nito. So, mabusisi yung paggawa ko nito kasi hindi pa tayo nakaayos ng ganitong model pala ng Kevlar. So, hindi natin masyado kabisado. So, kita nyo naman sa lahat ng mga in-upload ko na video, wala pa akong ganitong in-upload na video. Yung para sa GX 3000 ng Kevlar. So, nung tinanggal natin, A din yung shorted na to. Yung 1930. A din. So, same sa kabila. So, ganun din. Kaya, nung chinik natin, talagang actual, yung nakatanggal na siya, pansinin nyo, nagbabuzzer siya, diba? Ibig sabihin talagang shorted. So, kumuha na naman ako. Buti available yung parts natin. So, may pampalit tayo. So, next ko dito, yung mga maliliit na naman na transistor, yung pre-drive niya naman, hinang ko naman yung dalawang paa para sigurado ako mga ka-G-Lovers. Hinang ko naman yung dalawang paa para ma-check natin isa-isa kung wala ba siyang may leak. Kasi baka ites lang natin nakabit sa board, baka mapansin natin na may leak na pala yung. Kaya sinigurado ko mga ka-G-Lovers, hinang ko talaga yung dalawang paa niya para ma-check ko kung may leak ba siya. Bale, ayan na mga ka-G-Lovers, nahang natin yung dalawang paa sa bawat pre-drive na transistor. So, pwede na tayo mag-test. Nung pag-test natin, wala naman ako nakita nag-leak. So, okay naman. Nasa 0.6, 0.5 nagpapalo siya. So, dyan yan nagre-range. So, dahil okay naman tong lahat pala mga ka-G-Lovers nung pag-test natin. So, niresolder ko na naman agad. So, next ko dito, ginawa ko, nag-check na ako dun sa ilalim ng output natin. Doon ako nagsimula nag-check. Tingnan natin kung may shorted ba talaga kasi umiinit yung heatsink. So, yan o, lahat-lahat ko na siya. Wala tayong na-detect naman na na shorted. So, niresolder ko na lang siya dito. Tapos, check tayo dun sa may ilalim ng heatsink, yung apat pa dun na output.
So yan na mga ka-J lovers, nakabit ko na rin doon yung A1930 natin. So dito na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa likod nito, mayroon pang apat yan na output transistor. So ititest natin kung mayroon ba tayong makita ditong shorted kasi umiinit nga yung heatsink. Doon sa bandang taas wala tayong nakuhang shorted. So baka dito mayroon tayong makuha. So check nga natin. Nung pag-test natin, yung unang transistor natin is ko parang wala naman. Yung pangalawa, doon. Yan, nag-buzzer na. So ibig sabihin shorted. Pero hindi pa natin alam kung talaga shorted yan. Babaklasin natin o tatanggalin natin yung dyan sa pinaka board nya para manual natin o actual natin siyang itest nang hindi nakakabit. So hindi natin kasi alam kung dalawa o tatlo. Bihirang tatlo niyan, kadalasan dalawa, pares-pares kami, minsan apat. So tatlo yung nadidetect natin na shorted. So tanggalin natin lang to, tapos actual natin siyang ititest kung ilan ba talaga yung nasira dyan. So tanggalin ko lang to muna mga ka-J lovers, tapos test natin ng actual siya. So bali ito na, tinanggal ko na siya. Yan, inisa-isa ko na ng tinis to. Ito, yung unang test natin shorted. So, tabi na natin yan. Yung pangalawa, hindi naman siya shorted. Nasa 0.5 nagpapalo, nag-range siya. So good siya. Yung pangatlong tennis natin, ito pangatlo, parang good na rin naman. Tignan nyo. OL, pag biniligtad natin, nasa 0.5. Yan. Okay naman, di ba? Yung pang-apat natin na tennis, shorted na naman. So ibig sabihin dalawa, tama yung hinala natin. Kadalasan dalawa o apat tinatamaan kasi pares-pares sila. So ito lang yung good nya. Papalit tayo ng dalawang output. So next natin, i-check ko yung biasing muna nito bago ako magkakabit ng output, syempre. So yun muna yung gagawin natin kasi baka may problema sa biasing, magka-problema tayo sa pagkabit niyan, sunog agad yung output natin. So ito na mga ka-J lovers, bago pala ako nag-check ng biasing, may napansin ako dito. May nasunog ditong resistor, tapos may open. So itong unang tinis natin, good naman, wala namang problema. Nag-buzzer naman. Tapos yung iba dyan na resistor, mataas ang value, okay naman. Yan, okay yan. Sa may bandang taas, meron akong nakita dyan na test dyan na 0.25 5 watts na isang open, tapos yung fusible na resistor. So bali dalawa yung pinalitan natin dyan. So nag-series pa nga ako ng dalawang resistor kasi hindi available sa akin. So ito, mataas ang value nito, hindi siya mag-buzzer. Yan. Good. Ito yung sa mga bias natin na resistor. Ito, mataas ang value niyan. So kaya hindi siya nag-buzzer. Yan, mataas ang value niyan. Next. Tapusan ko lang ng pag-test box. So bale yan, good. Ito yung sinasabi ko dito sa may band dito. Ito yung open. Isa. Yan, kita nyo, open. Tapos itong isa, open. So dito, good na to. Itong dalawa na to. So may dalawa tayong nakuhang open dito na resistor. So ang ginawa natin, pinalitan lang natin naman yan. Tapos nag-check tayo ng biasing. So palitan lang natin yan, itong dalawa na to. Kita nyo, sunog siya oh. Yan, dalawang magkatabi na yan. Kita nyo. Yan, dalawang magkatabi na yan. 10 ohms saka 0.25 5 watts. Resistor. Ito, mataas ang value nito. Yan. So bali ito na mga ka-J lovers. Bali dalawa pala na 0.25 yung na-open pala kanina. Hindi ko napansin. Dalawa pala yung na-open, tapos isang maliit na fusible resistor. So pinalitan lang natin to mga ka-J lovers. Yan, kinabit ko na siya. Kita nyo yung paa, mahaba pa, nakalagay na yan dyan. So basta yung fusible na resistor na maliit na pinalitan ko na lang siya ng nag-series ako na lang resistor kasi nabusan ako ng
parts. Pero yung 0.25 5 watts meron ako available yun sa akin. So kinabit ko muna ito mga ka-J lovers, tapos nag-check tayo ng voltage biasing. Nung pag-check ko ng voltage biasing naman dito, nagka-problema ako kasi mukhang hindi siya tama. So nahalata ko lang parang hindi tama, pero parang tama na hindi tama. So nagduda lang ako, pero parang tama na hindi tama. Yan, naikabit na natin siya, di ba? Nung pag-test ko ng bias, yan, in ko na siya. Nung tinest ko siya, nakita ko dito, yan, meron tayong 52. Sabi ko, normal yan. Kasi wala pa siyang output. Yan, kitan mo nyo. Magbababa din yan, magdadrop din yan. Nasa 54. So, sa end-to-end tayo nagtitest ha. Yan. Sabi ko, good siya. So, sa may bandang taas, napansin ko, medyo parang wala, mababa. Sabi ko, hindi pantay. Dapat mga ganun yun, mga 52, tapos magbababa na lang yun. Nasa 20, mga ganun, nagpapalo na lang. Yan, di ba? Wala talaga siya, nasa point na lang siya, something. Yan, dito ako nagduda. So, sabi ko, baka may problema pa dun sa drive na inayos ko kanina. So, sa pre-drive na inayos ko kanina. So, chinik ko yung mga resistor, mga ka-J lovers. Nakuha natin, talagang may problema talaga dun sa resistor. Kaya ganito pala yung yung biasing ito. Dapat pumalo siya pag una nating pindot niyan, nasa 50 plus. So, tapos magdadrop na lang yan, bababa na lang yan, kusa. Yeah. Yan, di nag-double check na naman ulit ako. Binaklas ko na naman ulit yung board ng amplifier para mapalitan ng parts. So, ito yung napansin ko dito. Yan. Tiningnan ko, tapos ginalaw-galaw ko tong mga resistor. Yan, naputol, di ba? Yan, isa. Ito yung 4.7K. So, ginalaw-galaw ko lang yan. Tapos meron pa dyan mga iba, ginalaw-galaw ko na may kalawang pala. Yan, kita nyo. Naputol na yung paa. Yan, ginalaw-galaw ko yan dyan. Tapos yung iba pa dyan, gilalaw natin, naputol din naman yung mga paa. Tapos yung ibang nakita kong may kalawang, pinalitan ko na rin. So, meron pa yan dito, naputol. Kita nyo, naputol na. Yan, pag sundot natin, naputol na yung paa. 4.7K din to. So, yan yung mga napansin ko dito. Kaya siguro ganun yung problema ng biasing natin. So, nung pinalitan natin ito, nagnormal na rin naman. So, naging okay na rin naman siya nung napalitan natin ng mga resistor to. Itong mga nakita natin dito na may kalawang. Yan, kita nyo. Yan, kinanyan ko talaga yan. Sinungkit-sungkit ko. So, may kasamang puwersa yan para talaga matanggal in case na kalawang. Kasi kung hindi namang may kalawang, walang kalawang naman yan, kahit persen mo ng konti yan, hindi yan basta mapuputol. So, pinalitan ko lang to mga ka-J lovers, yung resistor na to. Nung pagpalit natin ng resistor, yan kita nyo, napalitan na natin ng resistor. Nung pag-test ko ng biasing, yan, nag-test ako dyan ng biasing, naging okay naman. Nagda-drop na siya, bumababa na rin siya. So, sa unang bugso natin mataas, tapos bababa na rin naman siya. Naging normal naman. So, may voltage na yun sa may bandang mataas, tapos nag-drop na rin yan. Nag-drop na rin yan. Kasi tinis ko na yan kanina pala, nag-drop na yan. So, may tira pa yung capacitor kanina. Kaya nag-drop na siya. Kanina, una kong bugso niya, nasa 50 plus. Dito ngayon sa kabila, mayroon pa Yan, kita nyo, mayroon pa siya. Sa kabila, mayroon na siya. So, sabi ko, okay na yung biasing kasi mayroon ng voltahe parehas magkabilaan nito. Balik, kinabitan ko na siya ng output para magkaalaman na kung ilan talaga yung biasing nito. So, kasi pag may output na, magdadrop na yung biasing niyan kasi may load na. So, malalaman na natin kung nasa 0.5, 0.4, 0.3 yung biasing nito. So, pinawaron natin, kinabitan ko na siya ng output. So, dito pa lang yan sa kabila. Sa kabila, wala pa siyang output.
Yan. Test na natin ha mga ka-G-lovers. Dito natin na magkakaalaman kung magiging normal na. So, kahit dalawa lang itis natin, same na rin kasi yan, magkarugtong din yan naman. So, test natin yung A at C. Nung pag-test ko siya, yan, nakalagay na ready yan, tapos inon ko siya, nasa 0.3 something. Sa baba, yung A, nasa 0.3 din yan. Yan, 0.3. Di ibig sabihin, good na yung biasing natin. Wala nang problema sa biasing natin. So, sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Titest ko na rin na paganyan, pagkabitan ng output, tapos test ng paganyan. Kasi mahirap mag-test ng nakadapayan kasi may mga wire na mahirap na mag-test. So, kita nyo naman, good na yung biasing niya, di ba? So, dito kasi mahirap po, baka ma-short ko yan. 0.3 na rin yan. Lahat na yan, 0.3. Pati dun sa baba, 0.3 na rin yan. So, dahil okay na to, sa kabila, nag-test ako, naging okay na rin naman, kinabitan ko siya ng output, kaya ginawa natin, nag-testing na tayo. So, nung pag-testing natin, naging okay na rin naman. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, kinabitan ko na sa may bandang taas na rin na output, nag-test na rin tayo ng biasing. Yan. Para tuloy-tuloy na, pag nakita natin normal. Yan, inon natin, nasa 0.4. So, sa kabila, 0.3. So, okay, habol pa naman yan, 0.3, 0.4, 0.5, depende kasi yan sa mga resistor. Pag nag-change value ng resistor, nagbabago na rin yung biasing niya. Yan, almost lahat na rin naman to, 0.4, yan, diba? Saka wala na siyang umiinit, good na. Yan, wala na siyang init. So, kinabitan ko na lang siya ng speaker, tapos tinisting ko na lang siya. So, thank you very much pala mga ka-G-lovers. Sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin na to. So, maraming salamat. So, yan na yung mga nilalagay natin na resistor na nakita natin na may kalawang kanina. So, ito titesting na natin. Sana meron kayo natutunan ha mga ka-G-lovers sa simpleng tutorial natin na to. Napaputol-putol na lang. So, okay na to. Thank you very much.